Kumusta mga ka-G? Bakit nasa airport na naman ako? Oo nga pala, mag-exit nga pala ako today para palitan yung visa ko. Ang exit ko nga sana ay dapat Dubai, pero sa iba ako napadpad. Oh no! Ano nangyari? Mahabang istorya joke-joke. So yun na nga, instead of Dubai, napunta ako sa Sawadika, Thailand. Siyempre dito lang tayo sa afford ng bulsa natin, ang Salam Air. Uy, Salam Air, baka naman! Tara, let's go! Drop me the beat. Lulupitan ang mga atagang maanika sa akin at ito na matagal nyo nang dinudulog tumingin ka. Ha! Lumapit ka, tinaguri ang propeta. May indayog ang mga bara. Nagpapalawig ng sistema na re-respeto sa kultura. Smooth nga lang yung naging flight at since walang masyadong sakay, akin lahat ng buong upuan. Kaya rinig na rinig ko yung hilik ng kabila. Hindi na nga rin ako mapakali kasi gustong gusto ko nang makapagpahinga ng maayos. Pagkatapos ng mahabang flight, welcome to Suvarnabhumi Airport. Ito na nga pala yung pangalawang beses ko nakaapak dito sa Thailand. Commercial break muna tayo. Ano ba yan? Iyo, kadiri. Wala akong sinayang na oras para magantay pa dito sa airport. So nagbook na ako ng taxi gamit ang Grab at dediretso na ako sa hotel. Ang Thailand ay parang Pilipinas lang, pero ang malaking pagkakaiba, well, unang-una ko itong nakita ay yung kalsada nila. Sobrang linis. After ng 15 minutes drive, nakarating na ako dito sa Oyo 117. At dahil nga tight ang budget ko, syempre pinili ko na rin yung budget-friendly na hotel. At least malapit pa sa airport. So yun nga mga ka-G, nandito na tayo sa hotel. Akyat tayo sa 5th floor. Well, medyo madilim nga ang kanilang hallway dito, pero goods na rin. Ito lang naman mahalaga sa akin sa ngayon yung may mahihigaan. So yun guys, kakarating ko nga lang dito sa Thailand. Ay, nakakapagod. Syempre, kailangan ko ang wifi connection kasi kailangan ko mag-update sa kanila. Napakadaming router nila pero hindi naman gumagana. Anyways, pagod ako kaya pabukas ko na lang. Magandang umaga Bangkok. Almusal natin, Pad Thai. Wow, sana all. Naku, pantay tayo dyan. Nagugutom na nga rin ako kaya ilagay na natin ang iba pang halo. Tigaan ng lime, mekos-mekos ng konti. And let's go! Maranatabi, makaon kita! Gusto ko nga sanang lumabas kaso hindi pumanig sa akin ng panahon. Sobrang lakas ng ulan maghapon, so stay lang ako sa hotel at natulog. Pagsapit nga ng gabi, bumaba ako sa 7-Eleven para bumili ng makakain. Uy, ito, tamang-tama, pang midnight snack. So sa labas nga lang ng 7-Eleven, nakita ko doon si Manong na nagbebenta ng street food. Hindi nga kami nagkakaintindihan ni Manong pero sabi ko nga, bigyan niya ako ng dalawa. Bumili na nga rin pala ako ng SIM card kasi sabi ko nga, kailangan ko rin talaga ng internet dito. Oh, diba? Halos wala akong ginawa kahapon. Ito nga pala, inaayos ko na naman yung gamit ko kasi lilipat ako ng room. Kasi yung kabilang room, meron sigurong construction kasi ang ingay Ito nga yung na-request ko na room sa lower floor. Ngayon, inisip ko kung saan ako pupunta since wala naman nga akong ipon. Hindi rin ako pwedeng masyadong lumabas kasi kulang din ang aking budget. At ito na lang din yung natitirang pera sa akin. So, tingnan natin kung saan ito makakarating. Pupuntahan ko lang yung medyo malapit lang dito sa area. Una natin, Khao San Road. Unang ang lumantad sa harap ko itong malaking butike. Gaya nga ng sabi ko na makulimlim at umuulan-ulan dito sa Bangkok. Pero
Sige na, let's go. At dito ko na nga rin nakita yung mga kakaibang pagkain nila. Katulad ng ano ba to, ipis, alupihan, ahas, uod, tipaklong, gagamba, palaka at marami pang iba. At legal din pala sa kanila dito ang mga dahon-dahon. You know what I mean? Bigla na nga rin ako nagutom kaya sabi ko, pad-thai tayo dyan. Na naman, takam na rin ako kaya di ko na pinakawalan ng lumpia. So meron tayong lumpia, pad-thai at isang mango shake. So lahat ng to, 160 baht. Tara na, kain tayo ulit. So paunawa nga sa mga viewers natin, unplanned po yung vlog natin kaya hindi talaga napaghandaan. Lalo na rin tong ulan na parang ayaw niya akong tantanan, mas lumalakas pa nga. Sabi ko na lang bahala na, kumain na lang ako ng mabilisan at nilusong ko na rin yung ulan. So pinuntahan ko yung pinakamalapit nila dito sa area, yung Democracy Monument. So pagkatapos nga nun, naglakad-lakad na rin ako kasi gusto kong mapuntahan yung tinatawag nilang viewing point. Pero malayo pala yun, akala ko malapit lang. Pero sabi ko, sige na rin, mag-explore tayo. So pagkatapos nga ng 40 minutong paglalakad, may mga nakikita na akong templo. Happy Fiesta ni San Juan. Hoy, anong fiesta ni San Juan ka dyan? Heto ako, basang-basa sa... O ano joke-joke, mas inubo ka pa kaysa sa akin? Pambihira. So ito na pala yung tinatawag nilang viewing point. Sa area to makita mo na rin ang tinatawag na Framundop at saka yung reclining Buddha. Pero yun nga, hindi nga pwedeng pumasok kasi close na that time. Next time kung loobin, sana makabalik ako dito para makita ko naman kung ano ang mga nasa loob ng templo. So pagkatapos nga nun, ay inisip ko na rin na bumalik na rin agad sa hotel. So habang ako nag-aantay, biglang may pumitik sa aking isip na sabi ko kung sa Pilipinas ay merong angkas or move it or kung ano man na habal-habal, dito rin kaya sa Bangkok meron. So nag-check ako sa Grab application. Pero pinag-iisipan ko lang ilang beses kung mag-grab bike ba ako or grab taxi. Kasi syempre grab taxi, safe naman dun. Ang grab bike ba dito? Safe ba? Ano ka ba naman? Babalik ka pa sa Oman. Siyempre, dun ka na sa taxi kasi mas safe nga, di ba? Dun ka na sa safe. Okay? Okay po, pero mahilig ako sa adventure eh. Kaya tara, motor tayo. Grabe, para sa akin ibang iba talagang experience kapag nakamotor ka. Kasi kapag nakamotor ka, nakikita mo yung buong area. Ang hindi ko lang ine-expect ay wala akong helmet kasi ang meron lang ay yung driver. Ang sabi lang sa akin ng driver, no problem, I am safe. Kaya naman sinusubukan kong intindihin yung sinabi niya na I am safe. I am safe ba dahil magaling siya mag-drive? Or I am safe kasi naka-helmet siya tapos ako wala? Pakatay tayo dyan. Well, so far, okay naman siya mag-drive. Safe naman ako nakauwi sa hotel. Natuwa nga ako sa kanya kaya binigyan ko siya ng konting grasya. At pagkatapos niyan ay nagpahinga na rin muna ako ng konti. Inayos ko yung aking gamit at dumiretso na ako sa airport. Kinaminin. Ba't lahat kayo sa akin ay nakatingin? Bakit di mo ba kayang aminin? Bakit di nyo ba kayang aminin? Kahit di nyo na sa akin aminin. Ba't lahat kayo sa akin ay nakatingin? So yan lang mga ka-G, ang unplanned na pagpunta ko sa Bangkok. Sana nagustuhan nyo yung video. Huwag nyo kakalimutan, please, na i-follow nyo ako sa Facebook at mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube. Malawak kong kaharian. Marami nagpumilit na gatlas ang kawatan para wasakin ng pader, ngunit umuwi na luwaan. Iba'y patuloy Hanggang sa susunod mga ka-G, ingat kayo. Kanga sa kwetuan, kahambugan na ang alam. Usap-usapan, balitaktakan mula sa